Vice President Sara Duterte po, magsasampa na po ng kaso o nagsasampa na ng kaso doon sa City Prosecutor sa Taguig. Sinasampahan po niya ng kaso si Ramil Madriaga sa kanyang mga pahayag tungkol kay VP Sara Duterte. Hindi na po nakatiis ang Vice Presidente. Ito na po ang hinihintay natin mga kababayan, ang pagre-resback ni Vice President Sara Duterte sa mga taong naninira sa kanya. Ito na, umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan mga kababayan. Dahil nung una, pinapabayaan lang niya yung mga taong naninira sa kanya. Wala po siyang kinakasuhan. Pinagbibigyan po niya. Pero ito ngayon, punong-puno na po ang Vice Presidente. Ito, sinasampahan na niya ng kaso si Ramil Madriaga na perjury doon sa City Prosecutor sa Taguig. Ngayong araw lang po mga kababayan, breaking news po ito. Sa wakas, ito na. Ito na si VP Sara Duterte. Rumirisback na po sa mga naninira sa kanyang reputasyon para lang siya ay mapabagsak. Unti-unti na po ito mga kababayan. Ito po, pinapakita na po dito ni VP Sara Duterte na punong-puno na po siya. Punong-puno na po siya sa paninira. Kung sa baga, wala na yung pagsisidlan sa kanyang pagpakumbaba dyan sa mga paninira sa kanya. Sinasampahan na niya ng kaso ito si Ramil Madriaga ng perjury doon sa City Prosecutor sa Taguig. Ngayon lang po talaga ito mga kababayan. First time natin itong nakita na talagang magsasampa na si Vice President Sara Duterte sa mga taong naninira sa kanya. Grabe naman po kasi talaga mga kababayan, di ba? Grabe yung mga naninira sa reputasyon ni Vice President Sara Duterte, kung ano-ano po mga binibintang laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hinahayaan lang niya. Hinahayaan lang niya dahil sabi nga niya, sa sobrang dami po diyan sa mga naninira sa kanya, kapag kakasuhan niya lahat yan, mauubos ang yung oras siya o mawala siya ng oras. Hindi, puro na lang haharap doon sa korte. Pero ito ngayon, mukhang hindi na po nakatiis ang VP Sara Duterte. Hindi na po ata nakayanan. Sobrang-sobra na yata yung talagang paninira sa kanya. Sabaga, napuno na po yung salop sa pagpapasinsya ni Vice President Sara Duterte. Puno na po. Kaya ito, rumisback na. Magsasampa na ng kaso laban kay Madriaga. Ito, maganda ito mga kababayan. Nakikita na po natin na lumalaban na po ang Vice Presidente. Hindi na po magpapaapi. Hindi na po magpapagipit. Hindi na po magpapasira sa mga taong gusto lang mapabagsak sa kanya. Magandang panuorin to mga kababayan. Bago lang po ito, bagong balita lang po ito. Ngayon lang po itong anong oras na ba ngayon? Mag-alas 10 ng umaga. March 4. March 4 ngayong araw na to. Magsasampa siya ng kaso. Tingin ko hindi na po talaga nakatiis ang Vice Presidente dahil sobra-sobra na po talaga mga paninira sa kanya. Sobra-sobra na po. Lahat ng mga ayaw siyang maging pangulo ay sinisiraan siya. Wala pong mga salita dyan na pinupost na hindi paninira laban sa kanya. Sinisiraan po talaga siya ng mga taong ayaw sa kanya o takot sa kanya na maging pangulo siya dahil alam po nila na talagang hahabulin sila ni Vice President Sara Duterte at papanagutin sa mga ginagawa nilang hindi tama. Kaya ito, umpisa pa lang to. Sa tingin ko, umpisa pa lang to. Pinapakita lang dito siguro ni Vice President Sara Duterte na napupuno na siya sa mga taong naninira sa kanya. Hindi na niya dapat pagbigyan pa. Kailangan na niyang umaksyon. Kaya ito ngayon, umaksyon na ang Vice Presidente. Kaya sigurado may paglalagyan ito pagka yung lahat ng mga sinasabi niya ay puro kasinungalingan ni Madriaga. Yung puro lang pagbibintang yung sinasabi niya kay Vice President Sara Duterte. Patay, lagot na. Lagot na talaga. Vice Presidente ito. Yung pinagsasabihan niya kung ano-ano. Kaya ito, talagang nagalit na si Vice President Sara Duterte. Tama lang po talaga yan na bigyan ng sampol ni VP Sara Duterte yung mga taong na gusto siyang babagsakin at sinisiraan reputasyon niya. Dapat bigyan po niya ng sampol na
hindi po siya magpapaapi lang. Hindi at hindi lang po siya mananahimik. Dahil ngayon, napuno na po ang salop ni Vice President Sara Duterte. Magsasampa na ng kaso. Sampul pa lang yan mga kababayan. Baka may isusunod pa yan. Baka naghihintay lang ulit yan ng mga kung sino pang magsasalita dyan. Naghihintay lang yan. Baka may kasunod pang kakasuhan si VP Sara Duterte. Mag-abang-abang po tayo mga kababayan. Abang-abang po tayo. Pero sa nakita ko, lalo akong natuwa kay Vice President Sara Duterte na ito. Yan dapat, Vice President, yan dapat ang ginawa mo sa mga taong naninira sa iyo. Dahil ang taong bayan po talaga naniniwalang may pag-asa pa. Naniniwala po talaga ang taong bayan na may pag-asa pa. Hanggat nandyan si Vice President Sara Duterte, naniniwala ang mga tao na may pag-asa pa po talagang bansa natin. Kaya may napanood akong survey, nagsasurvey siya, nagtanong-tanong ng mga tao. May natanungan siya. Ang sabi ng natanungan niya na mag-asawa, na tinanong niya kung VP Sara Duterte ba siya o Leni Robredo, ang sabi nila, may pag-asa pa hanggat nandyan si VP Sara. Yun ang sabi niya. Hindi pa sila nawawala ng pag-asa dahil nandyan pa raw si VP Sara Duterte na ikanilang inaasahan na pag-asa nila na maging maayos muli ang bansa natin. Kita mo, napakaraming umasa kay Vice President Sara Duterte na mapaayos ang bansa natin sa mga nangyayari ngayon. Marami po talagang umaasa dahil nandyan pa po si Vice President Sara Duterte at isa na po ako dyan na umaasa na balang araw maayos ang bansa natin kapag magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Totoo po yan. May pag-asa pa hanggat nandyan si Vice President Sara Duterte. May pag-asa pa tayo na maging maayos yung mga dapat maayos. At yung mga pangarap natin na maging matiwasay na naman ulit ang kapaligiran, mawala na mga krimen-krimen, mawala na anong mga dyan, mga pangyayari na hindi ka nais-nais na mga binabalita ngayon, di ba? Grabe yung mga balita ngayon, mga krimen, mga nakaw, kung ano-ano na lang. Ano-ano na lang na masamang balita. Pero ang mga tao hindi pa nawawala ng pag-asa. Dahil kay Vice President Sara Duterte. Dahil kapag si Vice President Sara Duterte magiging sunod na Pangulo, umaasa po talaga ang taong bayan na maging umaayos ni Vice President Sara Duterte ang bansa natin kapag siya ang susunod na maupo bilang Pangulo ng bansa natin. Kaya ito ngayon, napuno na yata ang salop ni Vice President Sara Duterte, hindi na nakayanan, sobra-sobra na po talaga yung mga paninira sa kanya. At sumbaga, kung sa baga wala nang pagsisidlan, umaapaw na, ito rumirisbak na po siya. Magsasampa siya ng kaso laban kay Ramil Madriaga doon sa City Prosecutor sa Taguig. At ang sinasampa niyang kaso ay perjury laban kay Ramil Madriaga. Kaya ano masasabi niyo dito mga kababayan? Ang ating Vice Presidente ay unti-unti na pong rumirisbak sa mga kalaban na naninira sa kanya at gusto siyang pabagsakin. I-comment niyo po sa baba kung ano po ang masasabi niyo dito sa pagsampa ni VP Sara Duterte ng kaso kay Ramil Madriaga.